Simulan natin. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang Ilaya at Ilawod. Marahil ito ay mga narinig nyo na o marahil hindi pa. Ngunit ang kanyang subtitle ay Natatanging Kabuhayan at Kultura sa Ilaya at Ilawod. Ito ay pumapatungkol sa mga lugar na makikita mo dito sa ating kapuluan, no, sa mga as archipelagyo ng Pilipinas. Ah, ito ay salitang Bisaya, no? At, sa definition, ito ang iraya. Tandaan nyo, ang iraya ay, ang unang tungtungan nitong salitang ito ay pumapatungkol sa kung saan nanggagaling ang tubig, kung saan ito nagdumadaloy. So ito ay ilog. Nakatatak ito sa ilog. At ang ilog, ang pinanggagalingan ng tubig ay palaging sa taas. Di po ba? No. At mula sa itaas, ito ay bumababa. So lahat ng nanggagaling sa taas, nanggagaling sa kabundukan o sa mataas na lugar ay tinatawag na iraya. Iraya. At ito ay salita ng mga katutubo, no? Upstream. Ginagamit natin ito bilang pagtugon sa mandato ng 1987 taon, no? Na konstitusyon na kung saan gamitin natin ang wikang Pilipino at mga katutubo at ito ay payabungin. Kung dati pinag-uusapan natin yung mga katutubo sa kanilang hindi pa sa lugar na kundi yung kanilang mga katangian. Ngayon na inaalam din natin yung kung saan sila nanggagaling, nasaan sila nakalugar sa ating bansa. Ito ay pumapatungkol sa sa mga katutubong mga grupo dito sa Pilipinas. Pag pinag-uusapan natin ito ngayon. So iraya sa taas. At kapag naman ilawod yung mga sa baba. Kung saan bumabagsak ang tubig ng ilog. Huwag maliligaw ha. Iraya galing sa taas, taga-taas, taga-bundok, at ang ilawod ay sa patag o sa mga dinadaluyan palabas ng mga lupa, kalupaan, no? Mga lugar sa tabing dagat, no? May mga ilog, mga brackish water. Ilawod yan. Okay, ganun siya. Simple lang ha. At ito yung tungtungan palagi. Kasi ang topic na to, anong epekto ng heograpiya no, sa katutubong kultura? Inaaral nga natin ay kasaysayan at ang mga katutubo ang pangunahing pinagmumula ng ating kaalaman sa ano ba yung kabuhayan ng mga Pilipino dati at paano sila namuhay. So, ganyan siya. Pamayanan. Ang salita dito sa harap ninyo, nahahati ang ilang mga pamayanan sa dalawa. Mga taga-Ilawod at Iraya sa taas. So, yun we're talking here of communities. Okay. So, dito, Iraya at Ilawod, may mahigit 130 wika ang Pilipinas. At ang wika ay kumakatawan ng isang kultura. Kaya isipin nyo na lang sa dami ng kultura dito sa Pilipinas. At ito ay tinatawag, ang bawat wika ay tinatawag na ethno-linguistic groups. No? Ethno-linguistic groups. So nakabatay sa wika na kanilang ginagamit. At dito sa baba niya makikita niyo may dalawang halimbawa Sa Panay ay may sa Panay Bukidnon, ito ay makikita sa Panay Island, no? At meron ding tinatawag na Igorot na matatagpuan naman sa Cordillera sa Luzon. Simulan natin ito. Ito ay wala sa Panay, no? Pero ang unang katutubo na pinag-usapan dito, yung Iraya Mangyan. Sa salita pa lamang na Iraya, ito ay pumapatungkol na ang grupo ng mga katutubo na ito ay nakatira sa kabundukan, sa Iraya, no? At sila ay matatagpuan sa isla ng Mindoro. Ang partikular na lugar ng mga Iraya Mangyan ay sa Abra de Ilog, Mamburao at Paluan. At meron pang ibang lugar dito na inaabot ng mga Iraya Mangyan sa Occidental Mindoro. At minsan ay tumatawid sila sa lugar ng Oriental Mindoro. Bulubundukin ng Mindoro. Lalo na sa lugar na sa gitna nito. No? Ang naghihiwalay sa Occidental at sa Oriental Mindoro ay malalaki at mahabang kabundukan. Okay.
Tingnan natin dito. Una, sa Panay, Bukidnon. Ito na. Sa una, ano yun? Mangyan yun, mga mangyan. Sa Panay, Bukidnon naman, ito ay sa Panay Island. Ang Panay Island ay binubuo ng 4 o 5 bayan, no? Ang Antique, ang Capiz, ang Iloilo, ang Aklan, at ang Guimaras. Okay? Ang Panay Bukidnon ay makikita sa interior na lugar ng Aklan, Antique, Iloilo at Capiz. Pag sinabi ito, these are the boundaries, no? Kasi bundok yung naghihiwalay dito sa mga bayan na ito. Okay. Tandaan yan, ha? At ito, kaya nga sa bundok sila, so sila ay mga, Iraya. Iraya ang kanilang lugar. Binukot, ito yung sikat sa kanila. Yung binukot ay una. Ang binukot ay salita na kung saan ito ay nagbabalot, oh. Nagbabalot sa isang katawan o nagbabalot sa isang bagay. Subalit may tinatawag din na binukot dito sa mga taga-Panay, Bukidnon, partikular sa grupo na Suludnon. Ang binukot ay ang mga kababaihan na itinatago mula pagkabata upang mapanatili ang kagandahan at kadalisayan. Okay? So, nung unang panahon, o nung mga panahon na nag-aaral na tayo ng kasaysayan natin bilang mga Pilipino, sinasabi natin ang pagiging maputi ay maganda sa atin. Bunga daw ito ng kolonyal na kaisipan. No, dahil ang mga puti nga ay mas superior sa mga maiitim ang balat. Subalit natutunan natin na sa kultura ng binukot ay mahalaga yung maputi ang mga kababaihan, partikular sa kababaihan nito, no? Kaya ang tawag nila prinsesang mga binukot. Prinsesang binukot. So, tinatago sila simula nung kanilang pagkabata. At sila ay, sila ang tagapaghawak ng kanilang mga kultura at tradisyon. Ang mga binukot ay alam nila, sila yung institutional memory ng kanilang tribo. No? Sila ay kinikilala bilang pinakamaganda sa kanilang tribo. Pero ito nga, higit sa lahat, sila ay nakakabisa ng mga epiko, awit at kasaysayan ng kanilang lahi sa teritoryo. Dahil sa kanyang naipapasa ang kultura at kasaysayan ng kanyang lahi. So siya, no, sa yung tinuturuan siya at siya nasa bahay lang, hindi siya pwedeng magpaitim, hindi siya pinagtatrabaho sa bukid. At sa panahon na siya ay nakapag-asawa na, ang tawag sa kanya ay nabukot. Okay? Ang isang magandang halimbawa ay si Lucia Caballero, no? Siya ay kasama ng bahagi ng tribong Suludnon, no, na isang Panay Bukidnon. Na matatagpuan sa Panay Island. Okay? At ito yung kwento niya, no? Nandun dyan, tignan niyo, nabasahin niyo rin, 3 hanggang 4 na edad, itinago na ng mga magulang. Bawal siyang maarawan, makita at magtrabaho. Napakahirap ng buhay niya, no? Isolated. At siya ay nag-iisang babaeng anak. Ang pinakamagandang babae sa pamilya. At ang paliligo niya sa gabi lang para hindi nga maarawan. So, pansin niyo, ang mga kutis dito, mga kutis porselana na tinatawag. Puti. No? At may mga katulong siya sa gawain. At siya ay tinuruan ng mga tradisyon, no, at kultura ng kanilang tribo. At siya ay magaling magsayaw at mag-weave, magborda. At siya rin ay maaari na magpakasal, no? Pag malaki na ang dowry. At malaki ang dowry. Ang dowry, ito yung tinatawag na dote. Dote na kung saan binibigyan ng malaking halaga ang pamilya ng babae na kung saan gayon ay para mapangasawa siya. Kung papansin niyo dito, hindi na lang sa simpleng romantikong tungtungan, kundi mas kung sino mapagbigay ng malaking pera, o kaya maaaring makapag-ugnay ng isang tribo sa isang tribo, no. Maraming pamamaraan ang pagpapakasal at hindi lamang dahil sa kagustuhan ng individual. Minsan ay pinapailalim nila ang kanilang individual na pagmamahalan o individual na interes sa kapakanan ng kanilang tribo. So pinapasa niya sa mga kabataang tumandok. Ito yung tribo nun. Ang lahat ng mga kaalaman tungkol sa kanyang grupo. At ang turing sa kanya ay isang prinsesa. So ayun yung isang kultura yan na yung sa Panay Bukidnon. Sila ay Iraya. Okay. So ba't ito tinalakay? Ito ay nais na ipakita yung mga partikular na mga kultura ng isang tribo.
no? At ang bawat tribo ay may kanya-kanya pa mga partikularidad, no? Napakaganda talaga. Kaya maganda mag-immerse sa Philippine culture talaga with the tribes, with the indigenous peoples. Ang pangalawa, Igorot. Ang Igorot ay matatagpuan sa kabundukan ng Cordillera. Sila ay nagmula sa mga katutubong salita. Ang Igorot ay salitang golot from the mountains at ang I ay dweller. When you say I, it pertains to that you belong to that certain spot. For example, you say Ibontok, Isagada, Ibanag, Ibaloy. Ibig sabihin, they represent a certain group of ethno-linguistic group. And at the same time, that is the land where you belong to. Hindi hiwalay ang description ng iyong sarili sa tribo mo. At ang tribo mo ay hindi hiwalay sa kung saan ang kanilang kinalalagyang lugar. Kaya napakahalaga nung katutubong lupa o yung ancestral domain. Kaya ang issue palagi sa Pilipinas ay yung ancestral domain sapagkat ninanakaw ito ng mga taga-baba o kung sino man yung may hawak ng titulo. Tignan muna natin ito, puntahan natin. Lokasyon matatagpuan sa Hilagang Luzon at sa Cordilleras at ang kanilang masasabing kultura ay sila ay masinop sa paggamit sa kalikasan, malalim sa pananampalataya at paggalang sa kalikasan. Ang kanilang ritual at pista ay nakatuon sa pasasalamat at pangangalaga sa kapaligiran. So ano yung mga ritual nila? Pasasalamat palagi at pangangalaga sa kapaligiran. Okay? Matatalino daw. Matatalino, no? Pero ito kasi parang generalized, no? Pero siyempre may mga particularities no? Hindi naman talaga matatalino lahat yan. No? Pero for the sake of a giving generality, sige, sabihin na natin na siguro dahil sa pag-ugnay nila sa kalikasan nila, no? At yung deep reverence nila sa kanilang environment, and it is reflected through their faith. Okay? That's why they revere the environment so much. They really defend their ancestral domain. So their belief system is animism. Well, of course, Catholicism and Christianity pervaded, no? Now it's the norms, or in the Philippines majority are Christians, but they still practice their animist beliefs, no? Kaya nga may tinatawag tayong dito sa atin double yung double standard ba ang tawag doon, o dual personality ng Pilipino, na pati yung yung mga sinaunang kinaugalian ay pinapasok natin sa kasalukuyang paniniwala natin sa pagiging Kristiyano. At etong tawag nga doon sa sinauna yung animism, na kung saan ay naniniwala sila na ang kalikasan ay may mga espiritu, no? Sila ay kumakatawan ng mga espiritu. Okay? At ang kanilang pangunahin dito sa Igorot ay ang silumawig. At ang conduit o ang tagapamagitan sa mga Diyos at sa mga mortal na tao ay ang mga anitos. Ang mga anito ay ito yung mga kinikilala nilang mga namatay na sumakabilang buhay na mga kamag-anak o mga kababayan. Okay? At ito yung mga nagiging conduit nila kay Kabunian o yung si Lumawig. Yung pangalan kasi guys, si Lumawig at si Kabunian, these are names, different names of gods, no? But it's the same God for them. It's the creator of all. Okay. So Ifugao, I'm sure, I believe that Lumawig is an Ifugao God. Siya yung creator. Si Kabunian is it's more of Ilocano no? Kabunian is Ilocano And that's about the Lord, the Almighty. Kasi if you go to Ilocano churches, Catholic, they use the word Kabunian to refer to God the Father or to God in general. Okay. So about si Anito ay yun nga yan. Nila yung mga kamag-anak. Ang mga ritual na ngayon na nagbibigay ng pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kalikasan, no, ito yung mga ritual no ng mga kaigorotan, ang mga katutubo. Mambunong, ito yung kanilang medicine man, o ito yung parang priest. Okay? Nung unang panahon sa mga Bisaya may tinatawag na mga babaylan. Dito naman sa kaigorotan ay mga mambunong. Okay?
mambunong. Sa Ifugao, ang tawag nila ay ano, Mumbaki. Isa lang naman sa mga salita. But, ang point dito, may mga, ano sila, may mga spiritual guides sila na mga tao na nangangasiwa at gumagawa ng mga ritual. Tandaan nyo, itong salitang ito, kanyaw. Ang kanyaw ay isang generic na term for the Igorot na isang selebrasyon. Maaaring ito ay sa punerarya o sa pagkakaroon ng paghingi ng paggagamot o kaya naman ay selebrasyon. It's basically a celebration. Kanyaw, na kung saan nagkakatay sila ng maraming baboy, nagkakaroon sila ng sayawan na tinatawag ay patong o community dance, okay? At lahat ng tao sa baryo ay imbitado, no? So, pag may kanyaw sa isang bayan o sa isang baryo, pumunta ka lang, papakainin ka, kahit di mo sila kakilala. Ganun siya. If you go to Sagada and there is a kanyaw, you can just go there and eat, no? Even if you're a tourist, without question. And another one is the Begnas. So, a Begnas is a bountiful harvest. That means normally they would close the community and they would be calm and be quiet, no, during these days, no, to pray for a bountiful harvest. And then when they harvest, then they have the kanyaw, okay, as a celebration. Okay? The Sengabe'e is the house blessing. It's just a simple activity. I mean, simple in a sense, it's an house activity, but they also do the kanyaw, no? Kasi kanyaw nga is generic, no? It's a party. Okay? So, ganyan siya. Pag may namatay, tapos pag after 9 days, o kung matapos yung kanilang mga seremonya, nagkakanyaw. Pagka mayroong kinasal, nagkakanyaw. Pagka may house blessing, may kanyaw. Ganyan, kanyaw is the party. So, ganyan siya. At ito yung 6 na ethno-linguistikong grupo sa Kaigorotan. No? Nandun yung mga Bontok, Isneg, Kalinga, Ibaloy, Ifugao at Kangkanae. Ang Kalinga, pag tinawag nila ng sarili nila, Ikalinga, Ang Bontok, Ibuntok. No? Ang Ibaloy, ayan, nandun yung Ang Ifugao, nandun yung Ang Kangkanae, ito yung mga nasa Mountain Province. Pag pumunta ka sa Baguio, Ibaloy. Ang Bontok sa Mountain Province din. Ang Kalinga ay nasa Kalinga, no? Ang Itnig ay nasa Apayao. Okay? Mga Yapayaws, ganyan. Ito yung mga tribo lang. Ito yung malalaking grupo o malalaking indigenous peoples sa Cordillera region. Okay? At ang ilang mga kilala dito ay si Apo Wangod at yung nagtatato, no? Yung mambabatok na tinatawag nila. At ang Banawi Rice Terraces, isa lamang ito sa mga lugar, no, na maaaring sabihin na tourist spot. Siguro ilan sa inyo ay nakapunta na dito. Ako ay tumira dyan ng may katagalan sa lugar ng Banawe Rice Terraces. Ako ay namahay dyan at namuhay. At nahirapan ako. Napakahirap. No? Kausap mo pa to araw-araw. No? Pero isang karunungan, isang kaalaman sa akin. Saka natin pagkwentuhan at nagre-record tayo. Ito yung halimbawa pa ng mga picture. Itong wedding na to ay kanyaw, no? At edi pinapakita yung forma ng kanilang pagsasayaw. At meron din dito sa kanan nyo yung burial o paglibing. Ito yung The Hanging Coffins in Sagada. At ito yung napupuntahan ng mga turista, no? Pag nagkaroon ka doon ng tour, a walking tour, pwede ka nilang dalhin dito, no? Sa hanging coffin na to. I've been there a couple of times kasi nga ako ay Igorot, so napupuntahan ko yan, yung mga lugar na yan. At kung may pagkakataon kayo, invite niyo yung mga pamilya niyo, yung mga friends niyo, loved ones niyo, dalawin itong lugar na ito. Turismo. Bilang turismo. At pang-unawa, no, sa kultura. Ito yung kanilang attire ng mga Igorot. For the boys, ang suot nila ay wanes. Ang tawag din natin dito ay bahag. Bahag o wanes. Wanes is the more specific. No? Bahag is parang generic. Okay. When you say attire naman ng babae, it's the lufid. Yung wrap around skirt, yan yung ganyan. So, ang lufid ay is more kangkanai term, no? I don't know how the Ifugaos would call it, but lufid is, ito yung parang patterns ng mga kaigorotan. Iba-iba ang pattern. Pag tinignan mo yung mga weave nila, pag nasa Ibaloy ka, nasa Kalinga ka, pag nasa Bonto ka, iba-iba yung pattern. And they can differentiate that and they can identify that. Because
They know their tribe. They know where they're coming from. Kaya nga nagugulat ako pag sinasabi nila, alam nila kung yung Bisaya, ganito yung itsura, dahil ganito daw manamit kumpara sa Maynila, no? Siyempre, asaran lang naman yon. Pero dito sa Cordillera, hindi ito asaran, kundi ito talaga ay nagtataglay kung ano yung panglipunan, no? At ayan yan, ganyan yung kanilang damit. Ito pa ilang mga I think you just get the number the definition ano ito ay cultural naman how they relate with one another. Una, nandoon yung bahay ng binangay. Iba-iba rin ang hugis ng bahay. Diyan sa Bontoc, Ifugao, sa pumunta ka ng Mountain Province, pumunta ka ng Benguet, iba-iba ang kanilang hugis ng kanilang bahay diyan, ano? Lalo na sa Apayao. Pag pumunta ka sa mga loob-looban nila doon, sa mga mountain, sa mga forest areas, nako, napakalalaki ng mga bahay at yung mga puno na ginamit, yung mga kahoy, ay talaga namang sadya. Napakalalaki. So, danga, labor sharing, yung ubo, planting and harvest season, and the gamal. Tagapaghanda ng mga hayop sa sakripisyo at pagbabahagi. Ito yung gamal, ano yan, katulong yan ng mga mumbaki at ng mga mambuno. Tumutulong yan sa kanila. Ano yung nais dito, no? Bakit tinatalakay natin to ulit? Ipinapakita na may mga kultura na at mga kinagawian na ang mga katutubo natin, mga sinauna nating mga mga mag-anak, kamag-anak or mga ancestors, ha? Yun naman yung need. This is establishing the fact. This establishes the fact na meron na talaga mga komunidad, may kultura, may sibilisasyon sa ating mga kapuluan kahit bago pa dumating yung mga mananakop. Dumako tayo sa South. Okay. Ano ba ang South? What's Philippine? God, I forgot. No? But anyway, sa Moro, ang Moro ay salita na nanggaling sa wikang Latin. Okay. Ginamit ito ng mga Kastila para tukuyin yung mga kalaban nila, mga kaaway nila sa na lumusob sa Espanyol, no? Yung mga Turko, yung mga Arabo, Moro, lahat ang tawag nila diyan, or Moor. It came from the Latin word of inhabitants or those living outside of the what they could consider as civilized groups. Okay. So yan sa Algeria, Mauritania at Morocco. And the Moors, they are Islam. Okay. Okay ba yon? They are what? They have the religion of Muslims. Yung mga Kristiyano, di ba, may mga wars dati during the Crusades, di ba? It's because of the because of the Islam and the Christians. And in Mindanao, we have that, na they're called the Moro. And it's not derogatory now. During the olden times, during the American times, when you call someone Moro, it's derogatory because that would mean you're outside of what is considered normal. But now, the Bangsamoro or the Moro nation would call themselves as Moro, and they are proud of it. And they are composed of 13 ethno-linguistic groups. And they can be found in Mindanao, Sulu, and parts of Palawan, with the dominant provinces of Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. If you're going to hear these groups, okay, you would think right away na magulo yung mga lugar na yan. Okay? Ayan, Timog. Demesa, salamat ha. So, Timog is south. Thank you, thank you. I have to think of Timog, Tomas Morato, no, para maisip ko yung south. Tama. Anyway, so sa dominant provinces dito, Maguindanao. Pag, di ba yung Maguindanao, nandiyan yung Maguindanao Massacre. Tapos nandiyan din yung Mama Sapano, yung SAF 44, di ba? Mama Sapano Massacre, mga ganyan. Sa Lanao del Sur, nandiyan yung Marawi Siege, di ba? Pag naisip mo, paragi magulo, no? Kasi historically talagang ang mga Moro ay lumalaban para sa kanilang kalayaan, laban sa mga mananakop. Hindi sila nasakop. Katulad ng mga Igorot, ang mga Moro ay hindi nasakop ng Amerikano, hindi nasakop ng Kastila, at hanggang ngayon ay pinaglalaban nila yung kanilang sariling pagpapasya, yung kanilang karapatan, ng kanilang otonomiya, no? Mula sa central na gobyerno ng Maynila. No?
So ito siya, yung mga Moro. So at makikita mo yan, ano, ito, hindi porke Muslim ka, Moro ka. Ang Moro is a tribal group eh, no? These are ethno-linguistic groups. Okay ba yon ha? Katulad ng ano, marami sila. No? Katulad ng Badyaw, ito ay Moro. No? Hanap pa ako ng iba. Ito, ang mga lumad ay hindi rin. Hindi siya Moro. Wait lang. Sorry. Ang mga Moro katulad ng ano, Maranao. No? Taga Maguindanao, Maranao, Tausug, mga ganyan ang pangalan, no? Taga Sulu. Moro ang tawag, Moro. And they are proud of that, no? And we must not use Moro as a derogatory term, but to identify a certain ethno-linguistic group. So iba-iba sila ng grupo, pero they would look at themselves as the Bangsamoro. Okay? Katulad ng mga Igorot, iba-iba yung grupo sa Igorot, no? Meron nga tayo diyang, ano yun? Merong mga katutubo, no, na ang pangalan, Bontong, Isdek, lahat ito, lahat sila ay Igorot. No? Igorot sila, generically tawag Igorot. Pero may mga ethno-linguistic groups pa. Katulad din ng Moro, meron ding mga iba-ibang mga ethno-linguistic groups dyan. Okay? Marami. Ang Badyaw ay isang halimbawa. No? Sila ay nakatira sa tabing dagat. So ang Badyaw, sila ba ay Iraya o Ilawod? Sila ay Ilawod sapagkat sila ay makikita sa tabing dagat na kung saan pinaglalabasan ng tubig mula sa itaas ng mga kabundukan. Okay? So basta kadalasan, pagkapatag, nasa patag ka, ibig sabihin, dinadaluyan ka na lang. Hindi naman lang, kundi dinadaluyan ka ng tubig mula sa taas. Kaya nasa patag ay ilawod. Kung gagamitin mo nga yung konteksto ngayon, ang Maynila, ang mga Tagalog ay ilawod. Kasi dinadaanan, dumadaan yung galing sa taas na tubig no? Mula sa Angat, mula sa Rizal Mountains, di ba, Ilawod. Ang Cebu, Ilawod din, no? Ang mga Ilocano, Ilawod kasi nasa baba na sila no? Ganon natin tinitingnan yan, ha? Pero itong Badyaw, isang halimbawa na ibinibigay, no? Sila ay mga Swede dwellers, tawag sa kanila sea tribes, fisher folk, sea gypsies, sea guardians. Please take down that, no? Kasi sinama nila yan, tinanong yan, okay? At gumagamit ito ng mga sustainableng mga pamamaraan para makapangisda. Makikita sila sa Zamboanga at sa mga baybay dagat ng Sulu. Southern Badyaw ay sa Tawi-Tawi at Northern Badyaw siya si Holo, Basilan at Zamboanga. Marahil tayo sa mga taga-Maynila, pag Badyaw ang inisip natin, yung mga namamalimos, no? Sa mga jeep, tumutugtog sila at nanghihingi, nagbibigay ng sobre. Pero wag nating tignan na gano'n, no, na mahirap ang buhay nila. Kundi ang tanong palagi dito, bakit napadpad itong mga kapatid nating katutubo sa Maynila? Palaging gano'n ang tanong natin, na hindi husga na biglaan. Sapagkat maraming mga salik, halimbawa dyan, yung kakulangan ng trabaho sa lugar nila, no? Marahil dahil sa nangyayaring armadong digmaan, no, sa lugar nila. Maraming dahilan eh. Pero ang mahalaga dito ay alamin natin kung bakit sila nandito. At ano yung pwede natin gawin para mapabalik sila doon at bigyan ng maayos na kabuhayan. Marahil yung iba kasi postmodern na, napaka-eclectic na ng paliwanag na malaki yung kita nila dito. They earn like 2,000 to 5,000 pesos a day just by mendicancy or mendicancy, yung namamalimos. So, ibang usapin yun, no? Kailangan natin dito sa pag-aaral natin ng kasaysayan at ng mga katutubo ay paano natin mapayayabong ang kanilang kultura, tradisyon at mabuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan at sariling pagpapasya. Ganun tayo, ha? At ang lumad naman ay ito naman ay mga grupo ng katutubo, no, na matatagpuan sa lokasyon, marami silang lokasyon dito, Cotabato, Tandang. Just check it out, no? Nandiyan naman yung harap. Pero ang mga lumad naman ay kakaiba din. Sapagkat may sarili-sarili silang estilo ng pamumuhay din. Ano? Ang kilala ko dito ay sa Mount Apo. No? Nasa Davao area na nakikita. Okay? Ito yung mga tribo nila, no? Mesobanin, Blaan, Mandaya, Sigaunon, Banwaon, Talaandig, Ubo, Manobo, Tiboli. Ang dami.
No? I'm not too familiar with them. Okay? I think we should study them all together with you. But for now, we know that when you say Lumad, they came from that land. No? So